Magandang araw mga kapitbahay from Pampanga, Tarlac, Bataan, and Bulacan. Nandito na naman po kami sa Mrs. Galang's Kitchen for another episode. Ano ba ang lulutuin natin? Menudo. Ang aking... Hindi yan yung grupo na ako kumakanta. Hindi yung kumakanta? Hindi yung kumakanta. Kinakain ito. Oo. At isa nga actually ito sa aking mga paborito. Ako magluluto niyan eh. Kaya tanong mo sa akin kung paano ko nakuha yung recipe niyan. Okay, ito ba yung ano? Galing ito sa ba baryo yung yan. recipe na Yes. kinakain natin Sa baryo. sa Santo Tomas? San Vicente, Santo Tomas. Taga doon po kami at kilala ang lugar na yon na lugar na mga masasarap magluto. Specifically yung mga kamag-anak namin doon. Dahil yung lola ko, isa yun sa mga unang nagluluto doon na yung traveling Traveling cook. Traveling cook. Apong Andang. Mm. Nagit. Yes. She Pero was, mga walang bayad pa yung mga yun ng araw. traveling cooks. Well, mamaya, ikukwento natin ano ba yung mga traveling cooks na yan. Pero, I'm sure excited na ang lahat para makita ang recipe natin ng menudo. So, Luluto na ako. okay, wag na natin patagalin. Magbabalik po kami. Mga kapitbahay, we're back in my kitchen, Mrs. Galang's Kitchen, and for today, we're going to show you how to cook my family's version of menudo. Isa pang ulam ito na alam ko na lahat ng mga Kapampangan niluluto sa bahay nila, but kanya-kanya pong version, and this is our version. So, panoorin po ninyo kung sa palagay ninyo magugustuhan ninyo itong aming nilulutong menudo ngayon. So, for our ingredients, we need 3/4 cup of kasim, cut into strips, 1/4 kilo pork liver, cut into strips, and then 1/4 cup of skin and fat from the kasim, where you got the meat. We'll use a little of the fat. And then 1/4 cup of coconut brand soy sauce. Juice from 2 calamansi. Half teaspoon of freshly ground pepper. 1 piece of laurel leaf, shredded. 1/4 cup of atsuete oil. 1 big red bell pepper cut into strips, 1 tablespoon crushed and chopped garlic, half cup of onions, minced, 1/3 kilo of red tomatoes, chopped or cut into small pieces, 1/2 cup of raisins, 1/3 kilo of potatoes cut into strips, and half cup of garbanzos. So, we will start by marinating our
our pork and liver with the calamansi, with the bell pepper, no, not the bell pepper, with the freshly ground pepper, the laurel leaf, and then the toyo. So, nangarap po ako maging doktor ng bata ako. I didn't get to realize that dream. Naging kusinera ako. Pero nakakapagsuot ako ng surgical gloves because of this. So we'll mash it well. At mas masarap po ito kung we marinate it overnight. Now, the pork liver, I just add a little amount of the mixture of toyo, calamansi, paminta, and then I'll marinate it separately. You will see later bakit. So mix it well, and then if you have the time, cover it and put it in the refrigerator para masok niya ng gusto yung masipsip niya ng gusto ng meat yung ating calamansi toyo. Now, I'm going to use achuete oil. Dahil ito po ang pampakulay namin ng menudo. People now, they tend to use tomato sauce. Nakikita po yung mga recipe ganyan. Pero I prefer doing it the way my tita, my lola, my grandmother, used to do it. They use achuete oil. Tapos, doon nila igigisa yung kanilang garlic. But before I saute the garlic, I prefer coating first the red bell pepper with a little achuete oil. I may add more achuete oil later, depende po sa kulay na gusto kong lumabas dito sa ating menudo. So, we'll heat the oil first. That's a piece of onion na napasama na. Now, I'll add the red bell pepper. Okay. Kailangan sumasagit-git ng gano'n Maririnig nyo yun. Ibig sabihin your oil is hot enough. Now, why do I coat the red bell pepper with oil? To keep the color. At para hindi siya masyadong malanta mamaya. And at the same token, we are getting the flavor na into our achuete oil. Nakukuha na natin yung lasa. You can add a little salt and a little pepper to flavor the red bell pepper. So we'll remove. Hinaan ko muna yung ating flame. Pag iniwan natin ito dito, malalanta, malulusaw yung red bell pepper. So we have to set them aside. At saka wala na yung purpose na maganda yung ulam yung tingnan mamaya. Kasi dapat pag nagluto ka, hindi lang siya masarap, maganda pa rin siyang tingnan. Nakikita niyo ba sa mga restaurant, when people are served with the food that they ordered, lalabas na yung mga cellphone, kuna ng mga litrato, kasi pati po sa yung presentation, conscious na rin yung mga bata ngayon. There are so many chefs nowadays na yung mga bata gusto nila matutong magluto, and it's nice. Kasi ang pagluluto hindi lang po sa mga housewives dapat lahat marunong. Now, I will add the pork rind na sinitsara na po namin ito beforehand. I remove most of the fat. Na if you want pork fat, ilagay niyo po ng buong buo, ng buhay na buhay yung taba. Bahala kayo sa buhay niyo. Pero kami dito sa aming bahay, inaalis ko muna yung taba na marami. Then I'll replace it with much healthier na cooking oil. So we will be adding more achuete oil later kasi tatingin ko hindi pa tama. Enough ito para magkulay. So, if the cooking oil na ginagamit ko po ngayon ay hot enough, makikita ninyo yung pork cracklings, yung mga sinitsarong kong ito, puputok-putok po yan. They're starting now. Nagkakaroon na ng bubbles. Kaya lang kailangan mas marami yung mantika.
para medyo lumulutang silang konti. Well, anyway, nung bata pa kami, I used to cook our food with chicharon na ganyan, sisicharonin ko ganyan. Because yung skin po ng pork adds flavor. Lots of flavor sa ulam. But now, since ang mga tao, ayan, pumuputok na, gusto nila medyo healthy na. So, tinanggal na po ng iba yung mga chicharon na yun. See? Look at that. Chicharon. Now, we'll add the garlic. I will lower the flame when I add the garlic para hindi masunog. So, I usually say, saute the garlic until lightly brown. In this case, hindi mo masyado makikita because of the color of the atsuete. Well, at least, your nose will tell you pag okay na yung pagkakagisa. Kasi aamoy na yung bawang. Okay? So now we will add the onions. Now if you can find red onions, yung malalaki hindi yung pang-atsara, you use them for native dishes ng mga natin. Kasi mga Pilipino, yun po ang ginagamit kasi ng malasa. It's white onions, manamis-namis lang yan, pero yung kanyang aside from the matamis-tamis, wala na yung iba niyang flavor. Yung pumpula nating onion, mas malasa yun. Hindi yung pang-atsara ha. The same size ng white onions, pero yung kulay ng kanyang reddish. So, we will wait for the onions to become transparent or soft. And then I will add a little salt and a little pepper. You season as you go. Ilagay ninyong ingredients, dapat may konting seasoning yan. So, yung ating mga chicharon dito, nagpuputukan na po, nagbabubbles na. Nakita nyo na, ganyan lang ang paggawa ng chicharon, kaya lang yun a lot of fat. So, now, we can now add muna yung ating I'll set this aside. So, we will be adding more atsuete oil. Sabi ko naman sa inyo, mag-a-add pa tayo yan eh. Dahil konti lang yon. Now, I will saute the liver. Marinated na po ito sa kalamansi, toyo, konting paminta. Now, why do I cook the liver separately? Alam nyo, choice po na po ito kasi I want my liver to parang malambot. Now, if you're going to add your liver right away, huwag nyo nang iahon at palambutin yung kasabay ng baboy. Ang mangyayari nun, parang nagpupulbos-pulbos yung liver nyo. Kung ganun po ang gawa ninyo, okay, go ahead, do it that way. But I just want to saute it a little bit and then add it later pagka malapit na maluto yung minuto. Para yung liver malambot. So, this is not yet cooked. This is already, malasado ang tawag doon. Hilaw-hilaw pa sa loob, pero sa labas, hindi na siya kulay hilaw. Although you cannot see it because of the atsuete. Ang pagkain po ng mga, parang countryside cooking is, hindi sila mahigpit sa hiwa. Kasi nga dahil sinisimmer ng matagal, they really cut it kung paano minsan may malaki, may maliit, pero pag sa fine dining, you have to cut. Meron siyang kulang na lang, i-ruler mo yan. So, I'll set this aside. And then now, I will add the pork. Now, we will be adding a little bit more of liquid water later kasi nga pag alimbawa kailangan natin na dagdagan ang ating liquid imbes na masunog dahil medyo hindi pa malambot yung baboy, magdadagay tayo. Pero as much as possible, do it little by little. Huwag nyong don't make your pork swim
Sa dami ng water. Konti-konti lang. Mas masarap ang lasa. If you do it that way. Rather than put a lot of water. Tapos isi-simmer nyo. Iba ang labas. So we will cover this for a while. And by the way, I have to add the tomatoes. I should have added the tomatoes pagkatapos mo ng sibuyas. Pero okay lang. Hindi na maihabol yan. Oh. Anyway, they will wilt sa tagal ng pagpapakulo natin. So if you did not forget, it should be garlic, onions, tomatoes. Tapos, saka pa lang yung pork. Pero okay pa rin ito. Ayan ang kagandahan sa cooking eh. Merong magkakamali ka ng konti pero mahahabol pa. In baking, there is no such thing. Once you forgot or put something ahead, wala na. Bye-bye na yung baked product mo. So now we will simmer this for a while. Meanwhile, I'm going to drain my potatoes. I soak my potatoes in a little water para po walang discoloration. Kasi yung starch nito, magiging dark yung kulay ng patatas. Hindi siya magandang tingnan. Now, if you are in the restaurant or karinderya, kung may karinderya kayo, you sell ulam, it will be safer if you will fry the potatoes separately. To remove the water from the potatoes para hindi agad mapanis yung ulam. At since lutong bahay lang naman ito, ilalagyan na lang natin ng ganyan. So, drain ko na yung patatas and maybe I need a little cover natin mamaya. I need a plate here. I'll cover yan. So, pag half done na po, half tender na yung pork ninyo, naglagay kami ng konting liquid kanina kasi nangangailangan na. I will now add the raisins. This will give a sweetest taste to your menudo. Lalo na kung medyo maasim yung kamatis. Sometimes I even add a little bit more of sugar or more raisins. Ayun, kumpul-kumpul sa ilalim. Tapos, I will add the garbanzos. Matigas din yan, And then, I will add the potatoes. The bell pepper. And as soon as I add the liver, makikita nyo parang hihigupin niya yung mga liquid, yung liquid na yan. Kaya mag-alala sa excess na liquid na nakikita nyo. Iinumin lang po yan ang pork liver natin. Or even chicken liver, kung yun ang gusto nyo ilagay. Pero sa amin, yung menudo namin, pork liver ang nakalagay. Hindi chicken. But I also have a version of menudo with chicken. Kung yun ang gusto nyo gamitin. I taste it. Okay. Now, we'll just wait for the patatas to get a little bit soft. And then after that, I will add the liver. Tapos, i-adjust, lalagay ko ng konting kalamansi. So, cover ko muna siya para mabilis siyang maluto. So, na po, sa tingin ko, malambot na ng konti yung patatas natin. Half done. So, we'll now add yung ating pork liver na sinet aside ko kanina. Nakita nyo, hindi pa siya masyadong luto. That's toyo and the rawness of the,
the pork liver, yung nakita nyo yung dyan. And you'll be surprised once you add this, lahat ng sauce na natin dyan, lahat ng liquid na nakikita nyo, mawawala po yan. Dahil, parang sponge ang liver. Parang yung panghugas natin ng pinggan. Sisip-sipin yan lahat yung liquid. So, all we have to do now is, antayin lang natin lumambot ng gusto yung patatas. At sa maluto yung atay, naku, tingnan nyo, malaki yung isa. Nakalimutan yung iba. Hindi na hiwa ng gusto yung isa. Minsan nga may patatas na kalahati, naliligaw sa mga recipe namin. Oh. Okay. Now, I will add a little, kalamansi. Kasi yung kalamansi po, pag matagal kumukulo, nawawala ang amoy. And I want that smell. So, we did not add anything else. Ano na lang. Siguro, pwede pang konting paminta. Busin ko na to. I don't want it to be spicy, Hindi po spicy ang menudo ng Kapampangan. Pero na lang, kung yung nagluluto ay mahilig sa maanghang, once you put a lot of pepper, you have to compensate it by adding salt and a little bit more of sugar kasi aalisin po ng lasa ng pepper yung lasa ng pagkain. Mababawasan kasi parang mananam yung dila mo sa anghang. I will taste again. Okay, done. Tapos na. So, we're done with another dish sa ating Mrs. Galang's Kitchen. Mamaya po, titikman namin ni Ethel ito. At saka, sana po, lutuin niyo ito pag natapos na kanyang manood. Mainit. Uusok pa. Umuusok pa. Ito sa mga, gaya na nabanggit namin kanina, no? Ito isang regular fare. Kahit siguro sa ibang mga, bayan dito sa Pampanga. Pero dun sa amin, pag umuwi kami sa Santo Pag-fiesta. Tomas, pag fiesta, during summer, April ang piyesa kasi doon so regular ito sa mga handa doon. In fact, pag nakakakain ako nito, natitikman ko ito, parang it brings back memories nung baryo, nung kabataan ko, pupunta kami doon. At Bakit matanda ka na ngayon? wala akong sinabi yan. Masarap yung menudo. Masarap. Malambot yung pork, yung liver, Tapos yung kombinasyon, yung tamang tamis at saka yung asim. yung tamis at asim ng raisins, tsaka nung ay, nako, nasarap. Tapos may konting kick because of the bell pepper. Hindi naman siya maanghang, pero Hindi. sabi ko nga kung gusto nilang anghangan, pwede, pero hindi na ganun ang lasa ng minudo, hindi naman maanghang yan. Masarap sa mainit na kanin, sa Kapag pandesal, pag umaga, pag merienda, ay nako. I recommend i-try po ninyo itong recipe namin para mas maintindihan ninyo ang aming kinukwento. Yung ibang nagkukwento ng paano paggawa ng minudo, di ba binoboil nila yung pork? Kasi Iboboil nila, pagkatapos saka pa lang nila hihiwa-hiwa at igigisa. I think this is because yung noon no, may practice yung tawag na sangkut. Basta, pag nagpipiyesta sila, Pre-cooked yung mga ulam dahil wala pang mga ref noon, wala pang mga chillers. So overnight, maghihintay yung pagkain. So hindi naman pwedeng ganun masisira. So i-pre-cook nila yung mga ingredients. Ang nangyayari, nawawala yung flavor nung meat kasi nga. hindi, nung araw, malasa ang mga baboy kesa sa baboy ngayon. So, before Pwede. it was acceptable? Yes, okay. acceptable. Sa ngayon, hindi masyado. Hindi na. Tsaka, dahil nga meron na tayong mga ref.
hindi na kailangan gawin mo. So, this is another way of preparing yung menudo, and it comes out better and tastier. Yes. Okay? Diba? And again, like I mentioned, ito ay recipe ng aming Pamilya. pamilya, mga basilyo sa Santo Tomas. Pineda, Basilio. Yes, Nugget, galing Pineda, kay Basilio. Apong Andang Nagit, one of the sought-after traveling cooks. Noon, pag may fiesta, hindi uso yung mga chef, hindi uso yung mga caterers. Nangungubida sila ng mga magagaling na magluto. Yung mga sa iba-ibang lugar, merong mga kilalang nagluluto. At sa Santo Tomas po, isa doon ang aming lola. Lola si sa tuhod. tuhod mo. Tuhod ko. Talampakan mo. Hindi ko alam kung anong bad Basta part. lola. Basta Lolang ko. lola. I wonder. Okay. Oh. So, this is an authentic old recipe. Subukan niyo po ito. Masarap. Marami nang nakatikim at ang sabi sa amin, masarap na version ng menudo. Menudo. So, okay? Okay, so, maraming salamat po for your questions, comments, and suggestions. Send us a message sa aming Facebook page, www.facebook.com/Mrs. Galang's Kitchen, kung saan mapapanood na rin ninyo ang aming episodes online. Naka-upload po sila sa YouTube. Okay? Pwede nyo itabi muna. Kung wala kayong time agad mapanood, it's always there on the internet. Search nyo lang. Maraming Oh, salamat nice. po. We hope you enjoyed today's episode.